Bigay ko po sa inyo sa kadagsan. Ayan. So ilang beses po nabanggit kanina si Sister Desi yung mahiwagang salita, yung takot. At sabi po nila, kapag ikaw daw ay naglilingkod sa Diyos, gumaganda daw ang iyong pagmumukha. Nagiging maganda, nagiging guwapo. Ngayon, kung naglilingkod ka sa Diyos at ikaw ay meron pa ring takot, pero magandang yung mukha, ang tawag sa iyo ay takyut. Nakakatakyut. Ayan. Pero speaking of fear, tayo nag-uusap tungkol sa takot. Nabanggit kanina ni Sis Desi na 365 times. So every day sinasabi daw ni Lord na huwag kang matakot. Pero kailangan natin pag-aralan kung ano ba yung mga takot o dalawang uri ng takot na sinasabi ng theologia or Catholic theology. So meron pong two types daw. Meron two types of fears according to Catholic theology. Ang unang ito, nababasa niyo po ba? Servorum metus. Ayan. Servorum metus, sa English ay, ayan, servile fear. S-E-R-V-I-L-E. Servile fear. In Latin, servorum metus. Ang ibig sabihin ay ito ang uri ng takot o takot ng isang alipin. So, paano mo malalaman kung ikaw bilang Katoliko, servile fear or servorum metus ang meron sa iyo? Ang servile fear po, ito yung uri ng takot na natatakot kang gumawa ng kasalanan dahil ayaw mong maparusahan. Hindi ako gagawa ng kasalanan kasi kapag ako ay gumawa ng kasalanan, sure ball, mapupunta ako sa impyerno. Hindi ka gumagawa ng kasalanan kasi ayaw mong masaktan. Hindi ka gumagawa ng kasalanan kasi ayaw mong masunog sa impyerno. Yun. Yun yung servile fear o yung servorum metus na sinasabi. Takot ka gumawa ng kasalanan dahil takot kang maparusahan. Kaya ito yung takot ng isang alipin na hinihahalin tulad, yun nga, sa isang alipin na sinusunod niya ang kanyang amo sapagkat natatakot siyang maparusahan siya nito o hindi pasahuran. Anong sinasabi ng simbahang Katolika rito? Ang sabi ng simbahan, hindi naman totaling masama kung ikaw ay merong uri ng ganitong takot, yung servile fear. Kung itong takot na ito ay ang pambungad o stepping stone mo para lumapit sa Diyos. Pero, nilalagyan ito ng label as imperfect contrition. Ano po ibig sabihin ng imperfect contrition? Ito yung imperfecto o hindi lubos na pagsisisi. Natatakot kang gumawa ng kasalanan, but that is imperfect contrition because of your reason. Ano yung rason? Kasi takot kang maparusahan. Kaya, kapag ang word natin dito, ang signal word natin, kapag sinabing servorum metus o yung servile fear is fear of hell. Fear of punishment. Ikalawa, merong tayong tinatawag na ito, timor filialis or filial fear. Filial fear or timor filialis in Latin and filial fear in English. Ano naman ito sa Tagalog, sa wikang Filipino? Ang ibig sabihin naman ng filial fear, ito yung uri ng takot na takot ng isang anak. Kanina, takot ng isang alipin, servile fear. Itong filial fear ay takot ng isang anak. Ano naman ang pinagkaiba nila? Ito naman ho, hindi ka gumagawa ng kasalanan, hindi dahil sa takot ka sa impyerno. Hindi ka gumagawa ng kasalanan dahil takot ka na maparusahan. Hindi ka gumagawa ng kasalanan kasi bilang isang anak, mahal mo ang iyong magulang. Yun ang pinagkaiba. Hindi ka gagawa ng masama, hindi ka gagawa ng kasalanan dahil alam mong masisira ang relasyon nyo ng Diyos. Hindi dahil sa alam mong may impyerno. At ano ang sinasabi ng simbahan? Ang sabi ng simbahan, kung yung servile fear, imperfect contrition, ang filial fear ay perfect contrition o yung ganap na pagsisisi. Dahil ang rason mo, kaya hindi ka gumagawa ng kasalanan, ay hindi dahil sa takot na maparusahan, kundi takot kang masira ang relasyon mo sa Diyos, pagmamahal
sa Panginoon, pagmamahal sa magulang. Kaya ito yung uri ng takot ng isang anak. At ito pong filial fear, ito yung naging batayan ng ating mga martir na santo. Napakarami nating mga martir na santo. Pero ang isa sa mga, ito yung mga iilan sa mga santo na naging basehan talaga nila itong filial fear. Ang una, ayan, si San Sebastian or Saint Sebastian. Diba? Until the end of his life, hindi siya natatakot, gaya po na binasa ni Sister Desi kanina, huwag kang matakot sa pumapatay ng katawan. Matakot ka sa pamamatay ng kaluluwa. Kaya ito, filial fear. Okay lang, patayin mo yung katawan ko, kesa naman sa ma-offend ko ang Diyos ko. Pangalawa, si Saint Lawrence, ayan, yung inihaw. Inihaw siya. Oh, despite the pain, okay lang. And si Saint Dymphna, kilala niyo si Saint Dymphna? Saint Dymphna, siya po yung patron, nabanggit ni Brother Manny kanina. Siya yung patron ng mga nagdaraan ng depression, yung mga may suicidal thoughts. Kaya kung meron po tayong mga ganun, let's invoke her intercession. Pinugutan po ito ng ulo ng kanyang sariling ama. Out of the love of God. Filial fear. And to end, yung filial fear po, ito din, may biblical basis siya. Ano yon? 3 words. 4 words actually. Fear of the Lord. Huwag kang matakot, pero dapat merong isang takot na matira sa'yo. Yun yung takot sa Diyos. Takot sa Diyos, hindi dahil may kapahamakan, kundi takot sa Diyos dahil pinakahalagahan mo yung relasyon mo at mahal mo ang Diyos. Yun lang po. Salamat. Ngayon po para sa ating catechism, ayan, ang legendary Brother Jess.